Isang mapagpala, magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa loob na ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig, nanonood, mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Gayon din po ang aming pagbati sa lahat ng mga nagdidibusyon kay San Antonio ng Padua, sa mga members ng 1,000 Club of St. Anthony, Samahang Bukas Palad ni San Antonio ng Padua. Ang lahat po ng aming mga benefactors ay binabati po namin. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Juan. Ito po ay mula sa 5 kabanata, mga talata 17 hanggang 30. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing, "Don't let anger take away the happiness that you deserve." Mga kapatid, we all deserve to be happy, but we need to make a choice to be happy. Because happiness, after all, is also a choice. Ang sabi po sa Ebanghelyo ng Panginoon, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin si Jesus, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa pamamahinga, ay ginagawa pa niyang ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya para sa mga Hudyo, ito po ay blasphemy, paglapastangan sa Diyos na sinasamba. Sapagkat para sa kanila, si Jesus ay tao lamang at hindi niya kailanman pwedeng ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Bagamat hindi naman nagsinungaling ang Panginoon sapagkat yun naman talaga ang buong katotohanan. Talaga lang nabulag sila sa maling pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi nila matanggap ang tunay na identity ng ating Panginoong Jesus sapagkat wala silang pananampalataya. Hindi nila ito lubos na naunawaan. Kaya pagkatapos pong pagalingin ni Jesus, ang lalaki na may sakit for 38 long years doon po sa deposito ng tubig na kung tawagin ay Bethesda, hinarap naman si Jesus ng mga Hudyo at pinagsikapan nilang patayin ang Panginoon. Sapagkat sabi nga, gumawa siya ng himala sa araw ng pamahinga at ipinapatay pa ang sarili sa Diyos. He worked a miracle on the Sabbath, and he called God his Father. Kaya, para sa mga Hudyo, ito po ay isang iskandalo at mabigat na kasalanan. Hindi naman masama ang ginawa ni Jesus na magpagaling ng taong may sakit for 38 long years kahit sa araw ng pamamahinga. At hindi rin naman po masama kung tawagin ni Jesus na Ama ang Diyos sapagkat yun naman ang katotohanan sapagkat kailanman ay hindi naman naging sinungaling ang Panginoon. The Jews were just blinded by their anger and their pride. At bulag din sila sa maling pagkakilala sa ating Panginoong Hesus dahil sa kanilang kakulangan o kawalan ng pananampalataya. Kaya sa kabila ng mga pagbabanta ng mga Hudyo sa buhay ng Panginoon, hindi po nagpatinag ang Panginoon. Hindi niya binago ang kanyang sinabi sapagkat yun naman talaga ang buong katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, dapat ninyong malaban na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Kaya po sa galit na ipinakita ng mga Hudyo laban sa ating Panginoong Hesus, sa kabila ng kabutihang ginawa ng ating Panginoon, nais ko pong mag-iwan ng ilang mahalagang mensahe
sa mga taong pwede namang piliing maging masaya, pero pinipili pa rin nilang maging malungkot at maging alipin ng galit. Mga kapatid, ang galit, not as a natural reaction against evil, ay laging naghahangad ng kasamaan ng kapwa at kailanman ay hindi magdadala sa atin sa kalangitan at sa kabutihan. Sapagkat ang galit ay laging naghahangad na magiganti at ang iniisip, makabawi at mapahamak ang iba. Kapag pinairal po natin ang galit sa ating puso, palagi itong sabik na magiganti. Naghahanap ng paraan para makabawi. Gagawa ng paraan at dahilan upang makapagpahamak at makasakit ng kapwa. Kasi nga, ang galit ay hindi kailanman magdadala sa atin sa kabutihan. We should only continue to forgive and to love because when we love, we are assured of God's presence in us because God Himself is love. Kaya huwag natin kalilimutan that love is the most powerful force in the world. The power that can conquer the power of evil because love is the antidote of anger. Kaya mga kapatid, huwag natin kalilimutan. Pag-ibig lamang ang tanging gamot at makapaghihilom ng pusong sugatan at alipin ng galit. Kapag nawala ang pagmamahal, imposibleng maghilom at magamot ang galit. Gaano man kaganda ang isang tao, kapag siya ay nagpaalipin sa galit, lahat ng pangyayari, mga tao at mga bagay sa kanyang paligid, kapag tinignan niya, ay siguradong magiging pangit. Lahat po tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Kanino ba tayo magmamana? Hindi sa Diyos. Dapat maging buhay na larawan tayo ng pag-ibig sapagkat tayo nilikha sa wangis ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kanino ba tayo magmamana? Hindi sa Diyos na lumikha sa atin. Pangalawa, sa mata ng taong pinaghaharian ng galit, ang lahat sa kanyang paningin, katulad nga ng sinabi ko, ay pwedeng maging pangit. At kapag ang puso mo naman ay punong-puno ng pagmamahal, gaano man kapangit ang isang bagay sa paningin ng iba, sa iyong mata ay nagiging maganda. Dahil ang tunay na nagmamahal, walang nakikitang pangit sa kanyang kapwa. At kung magkamali man ang tao sa kanya, ay pwedeng isipin na hindi naman siya likas na masama. Maaaring siya dahil lamang ng kanyang kahinaan at meron pa rin natatagong kabutihan sa kanyang puso. Dahil sa pagmamahal, nagiging positibo ang ating pananaw sa maraming bagay. Sabi nga po ni Pope Francis sa isang powerful message na kanyang ibinahagi, and I would like to repeat it again. You can have flaws. You can be anxious. You can be angry at times. But do not forget that your life is the greatest enterprise in the world. Never give up on people who love you. Never give up on happiness. Always choose to be happy and never let anger eat you up and rob your life of the joy that you deserve. Because by being angry for 1 minute, you are robbing yourself 60 seconds of the happiness that you deserve. Kaya ulitin ko po, do not let anger take away the happiness that you deserve. Choose to love and choose to be happy. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat sa Ebanghelyo, pinatunayan mo sa amin na ang galit ay pwedeng pawiin sa kapangyarihan ng pagmamahal. Tulong po kaming maging masaya sa aming buhay at piliing maging masaya sa kabila ng mga pagsubok na pwedeng maranasan namin sa araw-araw. Ikaw ang bukal ng tunay na kagalakan. Ikaw ang dahilan para sa aming tunay na kaligayahan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal ko kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, ako po ay nananawagan sa pangalan po ng Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua para sa tulong na kinakailangan po namin sa aming scholarship program. Sa mga nagbigay na po, maraming salamat. At sa mga nagnanais pang tumulong, lubos po ang aming magiging pasasalamat
sa anumang halaga na inyong ibibigay. At ako po ay humihiling din ng panalangin para kay Brother Joma Villahermosa, ang lay leader po ng Commission on Family and Life. Siya po ay naka-schedule for angiogram and eventually angioplasty. Kaya kung gusto niyo rin pong magpaabot ng tulong, maaari din po kayong magbigay. Pwede niyo pong ipadaan sa aking GCash account, at ako po ay personal na magkakaloob sa kanya nito. Patuloy po natin ipanalangin ng isa't isa sa suportang inyo pong ibinibigay. Maraming salamat at pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.